So, kung meron na kayong account sa KDP, eto yung sa homepage niya. Meron dito malaking button that says create. Click lang natin yan. Tapos, isa-select natin create paperback. Ayan, English. Tapos, book title. Sobrang importante ng book title, guys. So, ilagay natin dito. Sabi naman dito, enter your title as it appears on the book cover. Kung ano ba yung nakalagay sa book cover natin. Tignan natin. Dinosaur coloring book. Ayan, dinosaur coloring book. Hindi natin nilagyan ng kids, no? Kasi nandito na siya sa back. Okay lang yan. Dinosaur coloring book, ages 4 to 8. Ayan, subtitle. Optional naman siya, kaya wag na nating lagyan. Series. Ibig sabihin na itong series is, for example, gumawa kayo ng mga books na, okay, ito yung series 1, series 2, series 3. Anyway, hindi naman tayo gagawa ng series ng dinosaur coloring book. So, ang next na pupuntahan natin, edition number, optional. Tapos, author. Ilagay nyo yung pangalan nyo. Prefix. Wala naman ako niyan. So, first name, Desiree Carillo. Ayan. Hindi ko nalalagyan ng middle name. Pero kayo kung gusto nyo ilagay yung middle name nyo. Anyway, so author, yan. Contributors, meron ba kayong kasama na gumawa nitong book na to or kayo lang ba? So, sa tutorial natin na to, tayo lang ang gumawa. So, hindi na natin to lalagyan. In the future, if you plan to collaborate with somebody, i-consider nyo sila na contributors, pwede niyang i-add dito. So, for now, dead man na yan. Summarize your book. This will be your product description on Amazon so customers can learn more about your book. Kung hindi nyo alam kung paano gumawa ng title nyo or description, then definitely go to ChatGPT. Meron naman tong free version. Hindi nyo kailangan magbayad. So, sabihin lang natin, I have a color. Oh, mag-hi muna kayo. Hi! Treat ChatGPT as your friend. I have a coloring book to be published on Amazon KDP. I need help in creating a description. Kung gusto niyo naman i-double check, pwede niya rin basahin, di ba? Make sure na yung binigay niya sa inyo na details is swak na swak naman dun sa ginawa natin na coloring book. Kasi minsan, nag-over-deliver si ChatGPT. So, baka hindi na siya aligned dun sa mismong coloring book na ginawa mo. Make sure na i-counter check din natin lahat ng binibigay niyang information. Publishing rights, yan, I own the copyright. I hold the necessary publishing rights. Primary audience, no. Make sure na i-fill out natin yan. Choose the youngest and oldest ages which a person could enjoy this book. So, select one. So, nakalagay dun is ages 4 to 8. Actually, kung ako lang, pwedeng 4 to 10. Mag-research kayo sa Amazon mismo kung anong mga books doon para magkaroon kayo ng idea. Or kung may anak naman kayo at knowledgeable naman kayo sa mga ganito, alam nyo na yan. So, primary marketplace, Amazon.com ba? Ibig sabihin sa ito yung pinaka-general. Meron kasing Amazon.ca. So, ako, Amazon.com kasi gusto ko sa US, mas malaki yung pera. USD. Ayan, choose categories. So, mag-choose tayo ng category, select one, ilagay natin dito, children's book. Yan, children's book. One more dito. Hanapin natin yung activities, crafts, and games. One more, activity books. Tapos, one more, coloring books. Ayun. Fiction. Fiction kasi yung sa atin eh. Yan. Ayan. So, save categories. Okay. So, keywords naman. Ano ba yung mga possible na kaka-copy-paste ko to kay ChatGPT? Yan. It's high ranking on or in Amazon. Ayan. So, i-copy-paste ko na lang to. Ayan.
Ayan na siya. Tapos publication, no, publication date and release date are the same, self-explanatory na po 'yan. Release my book for sale now. Kung gusto mo naman na schedule for later, pwede naman, pero for the sake of this tutorial, i-release na natin siya. Release my book for sale now. Tapos save and continue. Hindi pa doon natatapos, guys, kasi meron pa tayong i-add na manuscript. Ayan. Get a free assign ISBN now. So, wala tayong ganun. So, mag-assign tayo dito. Click nyo yan. Assign. So, eto na yung pinaka-ISBN or unique ID retailer. Tapos, black and white interior with white paper. Tama naman yan. Tapos, trim size. So, ang default na nakalagay dito is ganyan siya. Pero palitan natin kasi yung sa atin is 8.5 by 8.5. Yan, ito to. Ayan. No bleed, tama. Lahat ng books ko naka-glossy siya. Pero sabi nila maganda din daw yung matte. Pero this time parang gusto ko try yung matte naman this time. So it's totally up to you. Mamili kayo kung glossy ba or matte. Alam niyo naman ang difference ng glossy at saka matte, di ba? Ayan, i-upload na natin yung manuscript. Manuscript, guys, ito yung mismong pages. Ito nga siya. Ito yung interior design nyo. Okay? So, i-upload na natin siya. Ito. Ayan. So, eto, ililib nyo lang to na blank kasi wala naman tayong barcode. Sila yung maglalagay nun. So, leave it blank. Tapos, AI-generated content, yes or no? I'm not saying na wag tayong gumamit ng AI. Later, kung gusto nyo gumamit ng mga AI app or tools, it's totally up to you kasi hindi naman bawal. Ang importante lang dun is ma-disclose natin para aware din yung mga buyer. Kasi may mga buyer na very specific sila sa mga products na binibili nila. May mga ibang tao na hindi fan ng AI-generated content or meron din kasing mga gusto nagpa-patronize ng mga talagang talagang gawa talaga siya ng tao, not AI, di ba? So, dapat i-disclose nyo yun, maging honest lang kayo. Ayan, launch previewer. Nagsisave siya. Dito niya makikita yung itsura ng book. Yan. See? Ito na yung magiging itsura ng mismong book nyo. So, that's the cover. This is our first page. Second page. Ayan. I-check nyo lang lahat, guys. Tapos kung nakikita nyo na, ayan, parang meron akong medyo konting mali doon kasi tignan mo dito, medyo magilid siya, no? I-observe nyo lang yung mga changes na gusto nyong gawin and i-update nyo siya, i-edit nyo siya. Huwag kayong tamarin kasi magiging product nyo to eh. So ako, definitely, kailangan ko siyang i-redo yung part na yon. I-redo ko rin to kasi parang medyo nasa gilid siya. Malaki yung space dito. Yan. Oo, ang cute nung last page ko. Anyway, so kung hindi nyo pa siya i-approve kasi parang may mga i-edit pa kayo, let's go ahead and gawin ko lang yung mga changes. Ayan, nagawa ko na yung mga changes. So, ida-download ko na naman ulit siya. PNG, no? PDF print, flatten feed PDF. Yan, yan. Okay na yan. Download. Dito. So, punta tayo dito sa part na upload manuscript. Ayan, kapag na-upload na natin yung updated na manuscript, baba ulit tayo tapos i-launch lang ulit natin yung previewer. Ayan, so ito na yung updated na manuscript natin. I-double check lang natin kung okay na ba. Kung satisfied naman na tayo, pwede na natin siyang i-approve. Ayan, naigit na ako na yung mga nasa gilid kanina. So I think mine's fine. Ayan, okay na ako dyan. Okay, so approve na natin to. Tapos, ito yung details ng printing cost. So, nasa Amazon.com yung pinili natin. Amazon.com, $2.84 per book ang printing cost. Okay? So, save and continue natin yan. Save successful. Tapos,
All territories, worldwide rights. What are the worldwide rights? Basahin niyo rin yan. So, ako select ko na lang yung all territories. So, ang primary na market ko is Amazon.com kasi sa US ang target ko. So, eto na tayo. So, lahat naman i-aano siya, i-show naman kung magkano yung conversion. For example, ang primary target ko is Amazon.com. Pwede ko to sigurong i-price ng $9 or $9.99. So, ang printing cost niya kanina is $2.84. Ang 60%, ang royalty, ang kita nyo bawat coloring book is $3.15. Ngayon, pwede nyo tong taasan pa, pero I suggest na ang gawin natin dito is mag-research tayo para alam natin yung presyohan talaga ng coloring books. So, magpunta kayo sa Amazon, i-research nyo doon magkano ba ang mga ganitong klase ng books. It depends on what kind of books you are going to make, pero make sure you do the research para naman hindi kayo masyadong mahal magpresyo. Pero kung $12 ang ipa-price natin sa kanya, ito yung magiging kita nyo bawat sales. So, okay na ako sa pricing ko for now. Pag nag-scroll down kayo dito, sabihin dito, it can take up to 72 hours for your book to be available for purchase on Amazon kapag approve siya. By clicking publish, you confirm that you agree and you are in compliance with the KDP terms and conditions. So, publish your paperback book. Publish. Yay! Congratulations! You just published your first ever book. Pero again, i-check natin kung i-approve ba siya. Watch out for the email notification kung ano yung niregister niya na email niyo sa pag-create ng Amazon account or KDP account. Dun niyo siya marireceive. But anyway, I'm just so happy for you guys. Kung nakaabot kayo sa step na to, congratulations. Kung nakaabot kayo hanggang sa part na gumawa lang kayo dun sa Canva and kayo na mismo yung mag-print ng mga ginawa niyong coloring books, that's totally fine. But anyways, either way, I'm so happy for you and congratulations. Pag-aralan niyong mabuti itong video na to, balik-balikan niyo lang. If you have questions, feel free to ask dun sa comment section natin. Babalikan ko kayo if may time ako. And feel free to share this video sa mga kakilala niyo na magbe-benefit sa video na to. I appreciate all your support and sana sumakses tayong lahat. Bye!